na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ayun, ang liwanag, ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yan po ang nasa Biblia. Ngayon, sa kasamaang palad, may nagsali ng Biblia, hindi ba? Ang inilagay, Iglesia ni Cristo, yung silamsa. Kaisa-isang Biblia yon na ang nakalagay, Iglesia ni Cristo. Salin ni Lamsa, isang modernong Biblia. Iglesia ng Diyos, nilagay Iglesia ni Cristo. Pero kung babalik po tayo sa Bibliang Grego na orihinal na lingwaheng ginamit ng Bagong Tipan, ang nakalagay po sa Grego, Ecclesian Theo. Ayun, basahin natin yung 20:28 ng Gawa. Prosechete eotois kai pantito poimnio en o umas to nioma to agion eteto episkopos poi my name ten Ecclesian Theo. Iglesia ng Diyos, hindi Iglesia ni Cristo. Ecclesian Theo. Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang argumento po ng mga iglesia ni Manalo dyan, si Cristo ang nagtayo Sabi niya, itatayo ko aking iglesia, kaya iglesia ni Cristo yan. Mali pong interpretasyon yon, mga kababayan. Bakit? Pakinggan nyo ha. Nung sabihin ni Cristo, itatayo ko ang aking iglesia, sarili niya ba yon? Yung itatayo niya? Basahin natin. 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Ayun. Yung pala sinasalita niya, galing sa Diyos yun. Mga kababayan, nagsasalita si Kristo galing sa Ama. Kaya nung sabihin niya, itatayo ko ang aking iglesia, salita ng Ama yun. Hindi ito kayang tutulan ng mga ministro ni Manalo. Sabi ni Kristo, ang sinasalita ko hindi sa aking sarili. Hindi ako nagsasalita mula sa aking sarili. Kundi ang Ama na sa akin nagsugo, nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong salitain. Kaya anong sabihin niya? Itatayo ko ang aking iglesia. Kanya ba yun? Hindi po. Ang Ama yun. Salita ng Ama yun na nanggagaling sa bibig ni Kristo. At yun ang talagang hula na gagampanan ni Kristo. May hula bago pa siya nagkatawang tao. 18 ng Deuteronomio. Pakinggan nyo. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Yan, tinuturo ba ni Manalo yan? Sabi sa hula, kausap ng Diyos si Moises, papalitawin ko ang isang propeta sa gitna ng kanilang kapatid, gaya mo. Sabi niya kay Moises, magpapalitaw ako ng isang propeta sa gitna ng Israel, gaya mo. Ilalagay ko ang aking mga salita sa bibig niya. Sabi ng Diyos, sinong propeta yon? Napapalitawin ng Diyos gaya ni Moises,
ilalagay ng Diyos ang salita niya sa bibig ng propeta na yon. 3:22-20 ng Gawa. Pakinggan nyo. Unay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At upang kaniyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Palang propeta na yon ay ang Panginoon Kristo. Sabi ng Diyos, ilalagay ko ang aking mga salita sa bibig niya. Kaya pag nagsalita yung propeta na yon, ang sasabihin nun salita ng Ama. Ano sabi ni Kristo? Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kanino ngayon yon? Kay Kristo? Hindi po. Sa Ama yon. Kaya nga iglesia ng Diyos yun eh. Ang liwaliwanag sa Gawa 20:28 na iminali ni Lamsa na ang iglesia ng Diyos binili niya ng kanyang sariling dugo. Pagkatapos na maitatag ang iglesia ng Diyos, nagsakripisyo si Kristo hanggang naibubo ang kanyang dugo sa krus dahil sa iglesia. Yung iglesia ang kanyang ipinangaral at itinuro sa mga apostol. Yun ang iglesia ng Diyos, mga kababayan. Ang opisyal na pangalan ng iglesia sa Biblia ay iglesia ng Diyos. Doon sa pangalan ng may-ari, basahin natin ang 43:7 ng Isaias. Pakinggan nyo. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Maliwanag po, mga kababayan, sabi ng Diyos, yung tinatawag sa kanyang pangalan, yun ang kanyang kaluwalhatian. Yun ang aking inanyuan. Oo, yaon ang aking ginawa. Yun ang aking nilikha. Kaya nga lahat ng bagay na sa Diyos tinatawag sa pangalan ng Diyos Di ba? Espiritu. Kanino? May espiritu ng whiskey. May espiritu ng demonyo. Ngayon sa Diyos, ang tawag, espiritu ng Diyos. Tao. Tao ng demonyo. May tao ng demonyo. Sabi ni Kristo sa 8:44 ng Juan, kayo'y sa inyong amang diablo. Meron namang tao sa Diyos naman. Tao ng Diyos. Nasa 3:17 ng ikalawang Timoteo. Ngayon, anghel ng Diyos. Lahat ng sa Diyos sa Diyos tinatawag Tao ng Diyos, Espiritu ng Diyos, anghel ng Diyos, Kristo ng Diyos. Pati si Kristo tinatawag Kristo ng Diyos 9:20 kapatid na Daniel. At sinabi niya sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At pagsagot ni Pedro ay nagsabi, ang Kristo ng Diyos. Si Kristo, ang Kristo ng Diyos. Kaya lahat ng sa Diyos tinatawag sa kanyang pangalan. 9:19 ng Daniel. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban. Alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Ang tao ng Diyos, ang bayan ng Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Maliwanag mga kababayan. Kaya pagdating sa iglesia,